Magandang araw sa inyong lahat, ha? Nako, ako po ay nasa Ann Arbor, Michigan, kung saan po ako nag-aral ng college, no? 3 taon po ako dito nag-aral matapos ako mag-aral ng 3 semestre sa UP, no? Yung first year ko at saka 1 summer sa UP, ako po ay lumipat na dito sa Amerika at dito po ako sa Ann Arbor. Mamaya po, gagala po tayo sa campus, kasama na dun sa Huron River kung saan tayo dati nagkakanu at pupunta tayo na Independence Lake, no? At ipapakita ko sa inyo kung saan ako talaga nagliwaliw nung ako po ay nasa kolehiyo. Sisimulan ko po yan mamaya doon sa bahay kung saan ako tumira. Dahil ako po ay tumira sa isang tinatawag na student cooperative, no? Doon po ako natuto kung anong kooperatiba. Ang mga estudyante po ang nagmamay-ari ng kooperatiba at kami po ang gumagawa ng lahat ng mga gawain sa bahay para mas mura yung aming gastos sa cooperative, no? At yan nga pong gusto ko sanang makita na mas maraming kooperatibo sa Pilipinas dahil sa akin po talaga ang susi para pataasin ang antas ng kabuhayan ng marami ay sa pamamagitan ng kooperatiba. At dito ko po natutunan kung ano talaga ang ibig sabihin ng kooperatiba. Anyway, nako, unless kayo po ay talagang nakasaradong mata at ang mga tenga sa balita, ang mainit na balita po ngayon, na-expel na po bilang kongresista itong si Arnie Teves. Nagagalit po siya pag tinatawag siyang suspended congressman. Ngayon po, ex-congressman na siya. At siya po ay record breaker dahil siya lang po ang kongresista na pinatalsik maski pa hindi pa siya napapatunayang nagkasala ng isang hukuman. Dati-rati po, meron ng at least 2 napatalsik sa Kongreso, pero sila ay pinatalsik matapos na patunayan na sila nagkasala. Itong si Halos Hos dahil sa krimen ng paggagahasa at saka yun sa doon sa ano tawag dito sa probinsya na yung may benevolent ano pangalan ng benevolent nga pala isang kongresista rin dahil napatunayan naman siya na pumatay, no? Now, ang pagkakaiba po nitong si Arnie Teves, hindi pa nga siya nasasampahan ng kaso, pero siya po ay nasuspindi na. Tayo ba ay agree o disagree? Well, ang problema po kasi, si Arnie Teves kasi, pinauwi hindi lang ng speaker, no? Pinauwi talaga siya ng kanyang mga kasama sa Kongreso. Dahil nga po, siya ay nasa abroad at hindi naman ng official business at alam naman po natin na meron talaga siyang dapat harapin na mga proseso na hindi niya nahaharap, no? Now, ang problema po ay pinauwi siya, sinuway niya, at matapos pa dyan, meron pa siya mga ginawa na hindi natin maintindihan, no? Siya po ay natalagang bilang terorista, nagsayaw-sayaw pa sa kanyang karsulsilyo, no? At siyempre, siya ay binansagan na terorista sang-ayon sa batas na ang Kongreso rin ang nagsulong, no? Yung anti-terrorism law. So, maski hindi pa po siya napapatayang nagkasala, ang sabi ng kanyang mga kasama, siya ay guilty na of disorderly conduct. Ang una-unang disorderly conduct niya, yung hindi pagsunod sa order ni speaker at ng kanyang mga kasama na umuwi na. Now, anong sabi ng kanyang mga kasama? Siya ay aktibo na humihingi pa ng asylum. So ano ibig sabihin nun? Dahil humingi siya ng asylum, wala siyang planong umuwi ng Pilipinas. Paano mangyayari sa kanyang trabaho bilang representante ng kanyang distrito sa Negros Oriental, no? So sabi ng mga kasama niya, malinaw yan, no, na talagang wala siyang plano na magsilbi sa kanyang mga constituents. Pangalawa nga, nung siya'y binansagan na ng terorista, abay, pwede naman siya mag-disagree, pero nagsayaw-sayaw pa siya sa kanyang underwear. At sabi nga ng Kongreso, yan talaga ay disorderly conduct. At pangatlo, nabansagan siya ng terorista. So sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Kamara, may isang miyembro na tinawag na terorista matapos sumunod sa proseso na nakasaad sa batas, no? Dahil yung pagtatalaga naman pong terorista, yan po ay nasa provision din ng anti-terror law. At syempre, hindi naman po pwede na habang ikaw ay congressman, at the same time, ikaw ay terrorist, no? So sa tingin ko, wala naman talaga silang opsyon kung hindi siya ipatalsikin kasi yung buong imahe talaga ng Kongreso ay talagang lulubog kung hindi siya paalisin sa Kongreso. Pero naniwala na kayo, ha?
Yan po talaga yung pinaka-importanting dahilan kung bakit siya binansagan na terorista para magkaroon ng pagkakataon na siya ay matanggal sa Kongreso. Kasi nga, normally, dapat mag-antay hanggang pagkatapos ng proseso na ang isang nasasakdal na congressman ay napatunayan nagkasala. No? Pero dito, hindi ko alam, pero natatagalan po ang mga otoridad doon sa pagsampa ng kaso laban sa kanya. No? Hanggang ngayon po, wala pang kaso sa korte pagdating doon sa Pamplona massacre. Hindi ko po alam kung talaga nagiging problema yung pagbaliktad ng halos lahat ng mga suspects, pero ang katunayan naman, hindi mo rin maaakila na napakahirap niyan dahil ako may kaso akong ganyan na merong isang nasasakdal na kumanta tapos binawi. Pero meron ako mga ibang ebidensya bukod pa doon sa extrajudicial confession ng taong yon, no? At sa tingin ko naman, sapat-sapat yan. So hindi ko alam kung ganyan din ang kaso nito. Ang pagkakaiba ay parang 11 ata sila. Lahat sila ay nagsabi na oo nga, kasapi sila sa pagpatay. Pero lahat sila ay binawi din ang kanila extrajudicial confession. Bagamat meron may mga ibang mga ebidensya, siyempre, malaking dagok sa kaso ng prosecution yon. Kaya nga dapat itong pagbabaliktad ng testimonya, dapat talaga magbigyan ng, o paratawan ng mas mabigat na parusa. Hindi naman po pwede na yung pagbibigay ng katarungan ay nakasalalay dun sa paiba-ibang mga testimonya ng mga tao na sumumpa naman na magsabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. So agree or disagree? Ako po agree. Dahil hindi naman po pwede na yung mga tinitingala nating representante ng taong bayan ay sila pa ang lalabag sa batas. Dapat sila ang bumubuo, di ba po? Ang batas naman po ay narariyan yan para magkaroon ng order ang ating lipunan. Pero kung ang sisira mismo sa order ay mga mambabatas, baka ho masira ang imahe, ang reputasyon ng buong institusyon kung hindi gagawa ng ganitong hakbang ang Kongreso. So sa akin, agree ako sa ginawa ng Kongreso, bagamat talaga namang ang sasabihin talaga, lalong-lalo na namang abogado ni Congressman Teves ay foul. Kasi nga ito yung kauna-unahang pagkakataon na meron napatalsik para sa krimen na hindi pa napapatunayan sa hukuman. Pero ulitin ko po, hindi naman po siya pinatalsik dahil sa krimen ng murder. Siya ay pinatalsik sa disorderly conduct. Yung hindi pag-uwi para magampan ang kanyang katungkulan. Pangalawa, yung pagsayaw-sayaw niya sa kanyang karosilyo. At pangatlo, yung bansag sa kanya na terorista sang-ayon sa batas. So, sapat naman pong dahilan yan. Na po pwede pang umapila ang Congressman na Teves sa Korte Suprema. Well, ang sagot po dyan po pwede. Pero ang tanong, sasang-ayunan kaya siya ng hukuman? Alam niyo mga hukuman, pagdating sa mga bagay-bagay na tanging ang ibang ahensya ng gobyerno ang merong desisyon, gaya ng pagdedisiplina o pagpapatalsik ng kanyang mga miyembro, ang hukuman, rinirespeto naman ang diskresyon noong co-equal na body niya na gaya ng legislatura. So hanggat maaari, ang hukuman po yan, hindi yan maghihimasok. Unless maging successful itong ang mga abogado ni Arnie Teves na sabihin na talagang grave abuse of discretion yung nangyari na hindi pa siya convicted ay pinatanggal na. Pero ulitin ko po hindi naman siya pinatanggal dahil sa murder. Kung dahil sa murder po yan, po pwedeng sabihin na mali nga ang Kongreso dahil di pa napapatunayan. Ito naman po ay for disorderly conduct sa ibang mga, kumbaga sa ibang basihan at hindi naman yung pinaghihinalaan na siya ang pumatay doon sa mga biktima ng Pamplona Massacre. Kayo mga kababayan, agree ba kayo o disagree? Tingnan nga natin ang inyong mga text. Si Home Cindy, good PM po to our one and only Spokes ng Bayan. Maraming salamat po. Lynn Albano, good evening Spokes. Harry Roque, watching you always from Tokyo. Ay, salamat naman po. Emma Verona, good evening po. Sir, talagang mahal na ka namin ng pamilya ko, sir. Mag-ingat po kayo palagi, sir. Sana magawi po kayo dito sa lugar namin sa Cebu City. Ako palagi po ako dyan sa Cebu City. Huwag kayo mag-alala. Babalik po ako dyan because I love Cebu. Si Kegler747, good evening, Spokes Harry. Pwede po ba mag-appeal si ex-congressman? And if yes, saan po? Well, pwede po siya dumulog sa Korte Suprema. Pero pwede ang sagot, oo. Pero kung siya isasang-ayunan, tingin ko malabo. Lynn Albano, agree po, Spokes. Sana naman
sana noon pa umuwi at hinarap ang mga aligasyon. Tama naman po yan dahil kung talagang inosente ka, harapin mo yung proseso, di ba? Nang mapatunayan mo naman na wala ka talagang pagkakasala. Okay? Si Christian Boy, may kakampi naman si Teves ho, yung Kabag Party List, Kabataan, ACT Teachers at Gabriela nag-abstain sa boto. Well, kasi baka magamit din sa kanila yung anti-terror law, no? Kaya siguro. Home Cindy, thanks a lot sa iyo, Attorney Harry Roque. As always, accurate news and advice mo binibigay mo sa amin. Inako, kung ako po yung magfe-fake news, di wala na makikinig sa akin. So, hanggat maaari, ginagamit lang natin ang internet para ipaalam sa lahat ng batas dahil ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Val Ira, big agree ako, Attorney Harry Roque. Abay, ang dami niyo mga agree, ha? Talagang nga naman, no? Talagang ang karamihan ng mga Pilipino sumusuporta pa rin sa tinatawag na rule of law at tinataguyod pa rin ang karapatang mabuhay bilang pinaka-importanting karapatan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Sa mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Bukas po, hindi, mamaya pala, tutulak na ako sa Chicago kung saan yung talagang pinunta ko po dito, no, yung libing ng asawa ng aking pinsan. Malungkot po, pero ito pong malungkot na pagkakataon nito, ito rin pagkakataon para sa mga kamag-anak, lalong-lalo na watak-watak na kami sa pamilya namin, ay magkasama-sama po. Inasahan po namin na mabubuo at least yung aking mga kapatid at yung mga kapatid ng pinsan ko bukas. No? At yung kaisa-isahang tiya namin na buhay pa ay makakasama din namin. Isa na lang po yun, ha? Mantakay nyo sa lahat, yung mga nanay ko, mga uncles ko, aunties ko, lahat mga asawa nila, isa na lang ang nabubuhay sa aking tita Celia na si Doktora Cecilia Diaz Lopez. Okay? So, hanggang sa muli natin pagkikita, ha? Maraming salamat po. At until then, ito po yung Spokesang Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. Bye!